Iboto si Senator Amy. Ayaw! Oh! Ayaw! Ayaw namin! Ngayon pa lang, Sara. Oh, sasabihin na namin sa iyo, I'm sorry. Basta ako mga kababayan na bahala kayo. Hindi ko iboboto si Amy, although all-out support ako kay VP Sara Duterte. Pero, bago tayo magreklamo mga kababayan kung bakit ito ginawa ni VP Sara Duterte, ipapakita po natin ang dahilan kung bakit niya ginawa iyan. Isang taktika mga kababayan As a matter of fact, brilliant tactic galing kay VP Sara Duterte. Pero bago po yan, panoorin po natin ang buong endorsement video ni VP Sara kay Mangga mga kababayan ha. Itim! Ang kilikili ni Amy! Itim nga ba? Pakita! Lalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Itim ang kulay ng puwet ni Admiral. Ay, wala pala tinalaman dito sa Admiral, no? Ito talaga si Daryl Yap, mga kababayan, no? Style ni Daryl Yap, mga kababayan, na pagka-capture. Masyadong, over masyado, okay. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Na ang sikmura. Gutom Oh, pa sa hustisya. sabihin mo yan sa kapatid mo, Magba. By the way, Amy, bakit hindi ka pa rin nagsasalita? Hinigipit ang hindi kaalyansa. Tapos anong ginagawa mo? Kumakapit pa rin sa mga Duterte ngayon dahil laglag ka sa survey? Marami ang nagsasalita. Pero sino Marami ang nagsasalita pero bingi ang pinagsabihan. Mio. Bingi mga kababayan, bulag pipi at bingi. Walang pakialam. lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Ikaw? So ikaw na ngayon ang may ginagawa. Palitan mo na lang kapatid mo, presidente. Itim ang kulay ng Nagkilikili ni Amy. pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Sige. Tama ang mali. Iboto si Senator Amy. No way! Ayaw. Ibot. Pero, bago sumama ang loob kay VP Sara Duterte, isang smart move ito, mga kababayan. Intindihin na lang natin si VP Inday. Dahil, sa pagkakataong ito, mga kababayan, kahit alam ni Inday Sara Duterte, mga kababayan sa tingin nyo, hindi alam ni VP Inday na mag-vote strike tayo, PDP laban. At malamang sa malamang, hindi natin iboboto yan si Amy kahit anong mayari, kahit i-endorso pa niya. Alam yan ni VP Inday Sara Pero what if mga kababayan lumusot? What if lumusot? Hindi lang si Amy ang kanyang inendorso ha. Pati si Villar mga kababayan, inendorso ni Sara. At bakit? Panoorin niyo to ha. Based po sa latest Pulse Asia Survey mga kababayan. Apat na kaagad na taga-PDP laban ang pasok sa top 12. At kung gusto nating isalba si VP Inday Sara Duterte mga kababayan ha, sa impeachment, upcoming impeachment na pinaplanuhan ng mga bangag dyan, na kapatid ni Amy na ang sabi ni VP Sara Duterte, iboto ninyo, pero wag ako. Ako lang ha, ako lang to, bahala na kayo. Wala namang pilitan, di ba? Pero what if, mga kababayan, lulusot ang dalawang ito, si Amy at saka si Villar. At least, may dalawang boto na si VP Sara Duterte. Dahil, eto mga kababayan, si Bongo, 1. Si Bato, sigurado na yan mga kababayan. May dalawa na. At ang sabi mga kababayan ha, di ba, 3/4 ang dapat bumoto para ma-impeach si Sara Duterte. Eto mga kababayan, kailangan niya ng 9 o kahit 8 na nga lang, di ba? Di ba 2/3? 2/3 dapat mga kababayan ang boboto para ma-impeach si Sara Duterte sa pwesto. Ibig sabihin, 16 senators mga kababayan ang kailangang bumoto. At 9, dapat 9 ha, na mga senador. At kahit kukontra lang mga kababayan, para manalo si Sara Duterte at hindi siya mapa-impeach. Saan kukuha ng boto si Sara kung gayon? Sa atin? Hindi. Sa mga senator, mga kababayan. Kaya kahit hindi natin iboboto mga kababayan, just in case papasok yan ang dalawang iyan, sigurado na ang kanyang boto. Dahil una si Bongo, 1, 2 si Bato. At ang good news dito mga kababayan, si Philip Salvador. Pasok na sa top 12, 3 na. At si Marcoleta, PDP laban mga kababayan. Sa 10, mayroon na tayong 4 na sigurado. Although hindi yan sigurado pero may chance na. 4. Tapos, andyan pa si Camille Villar mga kababayan. 5.
At sa latest mga kababayan pang 13 si Aimee. Pang 13 si Aimee. What if makapasok siya mga kababayan, mayroon na tayong 6 agad ha? 6. Tapos sisilipin pa natin mga kababayan yung mga previous na mga senadong. Andyan si Robin Hood Padilla, 7. Tapos malaking tulong pala din itong si Villar mga kababayan Dahil dalawa sila Andyan si Mark tahimik lang, pang 8 mga kababayan na posibleng susuporta kay VP Sara Duterte. Isa na lang ang kulang para masecure na natin ang panalo ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan. Kapag mapapasok natin ang Duterte mga kababayan, itong sina Kibuloy, di ba? Jimmy Bondoc, umaarangkada ito mga kababayan Huwag niyong kalimutan. Ipasok ninyo para hindi na natin kailangan sina Aimee. Itong mga Cayetano mga kababayan, kailan kaya ito babaliktad? Kailan kayo babaliktad mga Cayetano? Yang si Zubiri, malaki ang utang na loob yan sa mga Duterte. Huwag mo sabihin, Zubiri, baka ngag-ngag ka na ngayon. Sinibak ka nga sa pwesto dahil ang Senate President. Yan mga kababayan ha. Intindihin natin si Sara dahil ang politics po mga kababayan is addition. Although hindi pa rin natin iboboto si Aimee, pero what if makakapasok mga kababayan? At least, hindi lang 2 ang sigurado nga niyan mga kababayan Sa pag-endorsong ito ni VP Sara, kina Aimee at saka kina Camille Villar, dahil si Camille Villar mayroon pang kapatid na si Mark na tahimik lang. Mayroon na siyang 3 agad mga kababayan. Tapos dito mga kababayan, konting-konti na lang ha. Konting-konti na lang talaga. Ang matching mga kababayan, umaarangkada din ha. Sa makatuwid, sa galit ng mga tao, sa mga Marcos mga kababayan, umaarangkada na rin si Bambam Pagpag-Aquino. Pang 11. Pero si Jimmy Bondoc mga kababayan, unti-unti nang kumukuha ng traction. Ipasok natin attorney yan mga kababayan. Sino pa ba ang malapit na dito mga kababayan? Itong si Hunasan, kahit si Hunasan mga kababayan dahil anti-Marcos yan. Although marami ang tumaas ang kilay niyan sa loyalty niyan, pero nag-express na ng support kay Duterte. Bahala na. Sige, bahala na. Sina Attorney Vic Rodriguez, umaangat na rin mga kababayan, sina Hinlo, Lambino, si Kibuloy at Mata. Lumalapit sila sa top 12 mga kababayan. Samantalang itong mga talunan mga kababayan na makabayan black, bahala na yan sila, hindi na yan makakapasok. Pero pwede pa natin itong alisin mga kababayan. Ang hindi na maaalis dito sa top 12, malamang itong sina Tulfo. Mahirap na to dahil maraming makatulfo Ewan lang natin. Bakit kayo na humaling dyan kina Tulfo? Bahala na kayo. Pero pwede pa nating sipain si Paksiw dito, Lito Lapid. Ito si Pagpag, Bam Aquino. Pwede pa yan. Masisipa pa yan. Si Abi Binay, ewan lang natin, pero pwede pa rin siguro. Pero sinasoto mga kababayan kay Tano Revilla, parang mahirap na dahil nakatatak na yan sa kokotin ng mga, ewan lang din natin ng mga kababayan nating mga, bakit bumoboto pa sila dyan sa mga budots-budots sa mga kababayan? Lalong-lalo na itong sina Pacquiao. Dito Lapid. Ako mga kababayan, bibigyan ako ng pagkakataon na pwede akong magsipa na kahit 1 o 2 dyan na makapasok dyan sa senador. Kahit lahat ng Pilipino bumoto, gusto ko ipasipa yan si Pacquiao, si Lito Lapid. Parang awan nyo na mga kababayan. Ganyan na lang ba ang sukatan ng ating pagka-Pilipino? Senador. Ay nako. Pero at least mga kababayan, alam nyo na ang dahilan ni VP Inday Sara Duterte kung bakit niya inendorso si Mangga. Huwag magalit kay Sara, pero huwag ka rin magalit sa amin Sara. Kahit pa inendorso mo si Aimee, hindi kami boboto sa kanya. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.